ang nag-imbento ng Bicol Express, ang nagpauso ng boneless bangus, ang naghain ng bande-bandehadong mga putahe sa pamamagitan ng kanyang mga restaurant. Sila ang mga nagpamana sa atin ng sarap na ninanamnam natin ngayon. Init ng mga bulkan sa kanilang rehiyon, ang Mayon Volcano, at ngayon naman ang nag-aalborotong Mount Bulusan. Kaya raw pagdating sa kanilang pagkain, ang trip nila yung talagang maanghang, kagaya na lang ng laing. Tila apoy na kumalat sa ibang lalawigan, kabilang na ang Laguna, kung saan nakatira ang nooy isa sa kinikilalang reyna ng kusinang Pilipino, si Tita Celi Calao. Dekada 60 nung unang maghain ng laing si Tita Celi sa kanyang restaurant sa Malate. Pumatok ito sa panlasa ng mga Manilenyo. Kaya nag-eksperimento pa si Tita Celi ng isang putahe na umuusok din sa anghang. Ang sumisipang sarap ng ginataang sili na siyang pangunahing sangkap ng laing, isinama niya sa karne ng baboy. Sa tulong ng kapatid ni Tita Celi na si Mang Etring, nabinyagan nila ang kanilang bagong lutong putahe na Bicol Express. Tumutukoy sa nooy tren na biyaheng Bicol. Kaya Bicol Express, talagang pag kinain ng tao at tinitikman nilang kapatid, ay hindi nila kaya, masyadong maanghang. Kaya napapasipol sila na, eto pala, ito yung parang sa tren, yung yung ganon. Pangalanan niyan noong Mayo 1970 na nag-interview si Doreen at naging official na ang pangalang Bicol Express. Pero nito lamang unang linggo ng Nobyembre, sumakabilang buhay na si Tita Celi. Sa kanyang paglisan, may naiwan siyang masarap na pamana. Kabisado pangaraw ni Aling Feli ang orihinal na paraan ng pagluluto ng Bicol Express ng kanyang hipag. Itong baboy, palalambutin muna natin sa kawali na may tubig. Ang pinalambutang karne ng baboy, igigisa sa bawang, sibuyas at sili. Sasamahan ng alamang at saka lalagyan ng kakanggata. Kapag luto na, muli itong sasahugan ng mas malalaking sili. Talagang kami proud na proud kasi kinakagat nga ng tao Sa dami ng mga putahing nakahain sa ating mga hapagkainan ngayon, mahirap nang matukoy kung sino talaga ang unang nagluto nito. Kagaya na lang ng bangus, kahit masarap, sandamakmak naman ang tinik na pwedeng sumabit sa iyong lalamunan. Mabuti na lang at nadiskubre ang teknik kung paano tatanggalin ang mga pesteng tinik para ang bangus maging boneless. Hindi raw pinoproblema ni George ang tinik ng bangus dahil ang mismong tiyahin niya ang nagpauso ng pagbo-boneless bangus. Ang pangalan niya si Gloria Guevara. Sa ngayon, 85 years old na siya. Pero yun ang naiyan niya sa yung pagdidibone. Introducing si Lola Gloria, 85 years old. Sa kanya dapat magpasalamat ang mga mahilig sa bangus pero ayaw ng tinik. Ordinaryong pag-split ng bangus dito from the dorsal side, tuloy-tuloy na ganyan. Malabo na ang mga mata ni Lola Gloria, pero hanggang ngayon daw, kayang-kaya pa rin niyang mag-alis ng tinik ng bangus. Kwento ni Lola Gloria, madalas daw siyang nabibiktima ng matatalas at matutulis na tinik ng bangus noon.
Kaya naisipan niyang gumawa ng paraan para tapusin na ang perwisyong ito. Kung sa iba dito yung mga apo ko tsaka pamangkin ko, minsan natitinig din. And sabi ko siguro dapat na pag-aralan kung paano talagang maaalisan ng tinig itong bangus. Dating fishery technologist ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Lola Gloria. Noong 1973, pinag-aralan niya kung paano alisin ang humigit kumulang 200 tinik ng bangus. Matapos ang isang buwan, para raw siyang nabunutan ng tinik dahil matagumpay niyang naetsapuera ang mga tinik mula sa laman ng bangus. Ang ginamit ko medical forceps ang ginamit. Ngayon sa ibang ewan ko, siguro nung mga ginagamit na rin sa ibang, sa Bisaya nga rin yung tiyani lang ata ang ginagamit nila, pwede na Ang nadiskubring proseso ni Lola Gloria, inilathala sa mga babasahin ng kanilang ahensya. Nagsagawa rin siya ng mga seminar para ituro ang tamang paraan ng pagdidibon ng bangus. Hindi ko akalain ng laro-laro ko lang ng araw na ito na magiging importante. Banana ketchup. Paano kaya ito nadiskubre? Dito lang sa Pilipinas may banana ketchup. Siguro dahil yung banana ketchup, likhang matamis siya, no? Talagang gusto ng Pinoy. Pero may anghang din siya, so tamis-anghang taste na talagang bagay na bagay sa panlasa ng Pinoy. Bago pa nagkaroon ng malakihang produksyon ng banana ketchup sa Pilipinas, nauna na raw dyan ang babae kung kanino isinunod ang pangalan ng kalyeng ito sa Maynila, si Maria Orosa. Taong 1920s nung nagsilbing pinuno ng Plant Utilization Division ng Bureau of Plant Industries, si Maria Orosa. Sa kasamaang palad, isa siya sa mga nasawi noong World War II. Pero bago nun, pinaniniwala ang sa gitna rin ng matinding kaguluhan, nabuo ni Maria Orosa ang kanyang sariling recipe na kilala na ngayon bilang banana ketchup. Siya rin ang pinaniniwala ang nag-imbento ng pagpreserba ng kalamansi juice at mga alak mula sa mga katutubong prutas ng Pilipinas. Ang restaurateur na si Larry J. Cruz. Siya raw ang nagpasimuno ng mga thematic restaurant o mga restaurant na may sariling mga tema. Katulad ng kainang ito, mula muebles hanggang dekorasyon, Pinoy na Pinoy. Concept sa theme restaurants, ang mas importante sa kanya is yung makapagtayo ng restaurant and para makapag-enjoy yung mga tao, to have a pleasurable, ang tawag niya, gusto niya, kukuha niya pleasurable dining experience. Siya rin ang nag-umpisa ng mga coffee shop sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang kapihang itinayo noong 1979. Sa kanyang mga restaurant, mas nakilala ang mga recipe katulad ng binukadkad na plapla na may katernong burong hipon at mustasa. Isa rin sa kanilang mga pinasikat ang knockout knuckles, crispy pata na tinimplahan ng sangkatutak na bawang. Sa mga restaurant ni Larry Cruz, nakilala rin ang kangkong lechon, bamboo rice, at sinuting baby pusit. Sa susunod na matikman nyo ang mga putahing ito at maanghangan sa Bicol Express, masarapan sa boneless bangus na isinawsaw sa banana ketchup, alam nyo na kung sino-sino ang mga dapat nating pasalamatan. Susunod, My size before. pagpapapayat sa pamamagitan ng pagpapa-opera, bariatric surgery.